Hi guys, kumusta po? At isang mapagpalang araw sa ating lahat. For today's video, i-review natin itong bagong disenyo na battery ni Motolite. So, meron tayong battery dito na Motolite Gold. Ayan po ang itsura. Ang size sa battery na ito ay NS41. Hindi po siya NS40 ha. NS41 meaning magkaiba ng size ito doon sa NS40 na baterya. Kasi po ito ay NS41 na. NS41 Gold. Yan po. Ampere hour sa battery na ito ay 37 ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, least hassle. Hindi na kailangan natutubigan or magbabanto-banto ka pa kasi ang battery na ito ay nakadesign sa maintenance free is disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, palitin na. Papalitan na ng panibagong battery. So itong battery na ito ay brand new. Ayan, mapapansin natin. Sa bagong henerasyon ngayon ni Motolite, ang gawa nila ngayon, ang sticker, ang pinaka-barcode sa isang baterya ay dinidikit na lamang dito sa ibabaw na kung saan pwede mo siyang matutuklap, pwede mo siyang alisin at wala na. Wala nang QR code or barcode ang isang baterya. Hindi mo na matitrace kung i-mano-mano mo lang. Pero may bago ng teknolohiya si Motolite ngayon na kahit tanggalin mo pa ito, naka-system kasi ito, nasa system nila, kahit magdadaya pa po tayo, matitrace pa rin nila kahit tanggalin natin to kasi nasa system nila naka-record. So, ibig sabihin, okay lang sa kanila na maalis ito. Pero wag natin itong aalisin kasi po bagong-bago ito, brand new na battery. Pero di po dapat ganito. Naka-okay talaga katulad nito. Ito, dapat ganito dapat ang QR code. Pero di natin alam kung ano ang nasa isip ng gumawa nito sa battery na ito. At kung mapapansin natin, ang dati-rating battery, ang QR code na ganito ay dito nila dinidikit sa ibaba. Dito. Either dito or either dini. Basta parting dito, parting baba. Kasama dito sa sticker na ito. Ngayon dito na sa itaas. So madali lang isang tuklapin. Ayan o. Tutuklap, maalis na agad yan. Pero ang nakalagay dito sa size ng battery ay NS40ZL. Di siya nilagyan ng NS41. B20L pa rin. Pero ang totoong size talaga nito ay NS41 na. So meaning mas malaki konti doon sa NS40 na baterya kasi nga NS41 na ito. Not sure kung tama ba yung aking hinala o ano. Kasi NS41 na po ang size sa battery na ito. Nakikita ko sa system doon sa motive. Nakikita ko NS41 ang size na ito. At hindi naman siya gaanong mataba, sakto lang. Ayan, ang lapad niya sakto lang. At ang haba sakto lang din. Ang tindig sakto lang. Ayan. At ang sticker niya ay medyo iba na ang dating. Talagang gold na gold talaga ang dating. Ayan o. Kung masisilawan natin o. Isisilaw mo sa camera. Talagang gold na gold ang dating. Ayan o, maintenance free battery siya, tropicalize. Ayan. Built for hot climates. Ibig sabihin, naka-design po ito sa mainit na panahon. Ayan. Naka-built in siya. Ayan. And then, ikutin natin. Ayan. At kung mapapansin natin, dito sa ibaba, ito yung bagong disenyo na dinagdag na features dito sa battery na ito. Ito po. Ayan. Meron siyang stopper. Ang tawag dito sa hindi po nakakaalam ay stopper. Stopper po ito na kung saan kapag once na nadidikit ito doon sa pinakabis doon sa sasakyan, na lagayan ng sasakyan, pag once na madikit ito, na ano na siya, parang nasasangga na siya. Hindi na siya basta-bastang nagagalaw. Ayan, kasi may stopper siya. Parehas yan dito rin sa unahan. Ayan. Dalawa po siya, dalawa ang stopper. Ayan, sa likod. Tsaka dito sa harap, dalawa po yan. So, ito po yung bagong disenyo ni Motolite. Actually, ilang buwan na rin itong lumabas, hindi ko rin bablog. Ngayon, binablog na natin para kung sakaling maka-encounter kayo ng battery na ganito, baka sabihin nyo, oh, iba yan ha, ibang klase yan. Oo nga po, ibang klase kasi nilagyan na ng stopper ni Motolite. Pero parehas lang po sila NS40.
I think pare-parehas lang ang size nito eh. Iniba lang yung pangalan, NS41. Baka variant lang nila yung variant ang tawag doon. NS41 ang tawag dito. Comment down below kung tama ba ang aking pagkaintindi. Sa mga magagaling at marunong dyan, comment down below po kayo. At magtulungan po tayo sa kaalaman patungkol dito sa mga battery technology. Ayan po, tsura oh. And then, ito tips ko sa inyo, kapag bibili kayo ng ganitong battery bago, galing pa sa istante, so meaning, factory charge pa yan. Ibig sabihin, ang charge nito ay nanggagaling pa doon sa paggawaan sa factory. Kaya, bago ibigay natin sa ating mga client, customer, dapat iba-battery tester muna natin. Iti-tester natin kahit anong klaseng battery tester. Tulad nito, ito ay battery analyzer. Iti-tester nyo muna, kakabit nyo dito sa negative at dito sa positive. Ayan. Ayan, di ba? Nag-ilaw siya agad. So, ang voltahe niya ay 12.01. Ayan. Ibig sabihin, 12 volts na lang po ito. Para sa kaalaman nating lahat, itong ganitong klaseng voltahe, hindi po ito ito po ay kulang, hindi po ito full charge. Hindi po may start ang ating mga vehicle nito kapag ganito ang voltahe ng ating baterya. Dapat nasa 12.5, 12.6 or 12.8 volts ang reading sa voltahe bago ma-start ang ating mga vehicle or sasakyan. So ayan, kaya ang ginagawa namin kapag ganito ang voltahe ng battery, dapat i-charge muna ito. I-charge muna dyan sa, ayan, sa battery charger ng mga 5 minutes to 10 minutes bago ibigay sa ating kliyente, sa ating customer. Kasi kapag ganito ang voltahe ng battery at ibibigay natin kaagad, tapos pagdating doon sa bahay nila, ikakabit kagad sa kanilang sasakyan, hindi po ma-start ang sasakyan. So ngayon, babalik pa si customer. Hassle na. Masahin na naman, lalo na kung magkukumit lang. O, di ba? Kasi di naman talaga kayo mapa-start to, 12 volts lang yan. Hindi po yan sapat. Baka sabihin nyo, oh, malakas pa yan. 12 volts pa yan eh. Hindi po. Ang isang baterya kapag ka 12 volts, mahina na po yan. Ang totoong malakas ang baterya, 12.5, 12.6, or 12.8, mga ganon. Yun po ang full charge. Masabi natin full charge ang isang baterya. So yun. Then, sisilipin natin yung kanyang CCA, battery test, regular flooded, CCA, 40, nakaset up na 40 ampere hour, din okay na lang tayo para mag-testing. So, testing na nga. So ayan, pansinin natin, good recharge. Ibig sabihin, good pa itong baterya na ito. Yun nga lang, kailangan siyang i-recharge. Ayan oh, good recharge. Kasi kulang po sa voltahe. Wala sa ayos or wala sa tamang voltahe ang battery na ito. Ang kanyang state of health ay 100% naman. Ang kanyang CCA ay 350 CCA. Ang state of charge ay 1% na lang oh. And then yung voltahe niya ay 12.01 volt. Resistance ay 8.57. Good recharge o yun. So, goods po itong battery na ito kasi brand new. Yun nga lang, kailangan idadaan muna natin sa battery charger para mapu-full charge siya, mag-good battery ulit. Yun. Sana naintindihan po natin lahat. So, yun. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Kung nakatulong, paki-thumbs up naman at paki-subscribe ng ating YouTube channel at pahit na rin ang notification bell para ma-notify kayo kapag may new videos akong ina-upload. Bye!